Ito na, live na tayo, boss. Ito na, Yes! Meron na yatang departure, Yes, dito yes. ICC investigation team. I think ma-release na yan soon. Alright. Well, sabi ko nga kanina, Big R, Yun. itong paglaya or yung bail ni Laila de Lima is one of the final nails in the coffin of the unity team. Diba? Isa na to sa mga final nails. Pero, hinihintay ko yung last, final, giant nail sa coffin. Ano? Ito yung ICC. Knockout. No? Knockout. Ito yung ICC. Diba? Ito yung game changer. No? Yeah. Na I'm almost sure lalabas next year. Baka naman, next week na yan. Pwede. Mga internal, pero just to be safe, para pwede ko sabihin, sinabi ko next year, hindi ko sinabi this year, kung sakaling hindi lumabas this year. Diba? The next months na lang para lang safe. Yan. So, ito. Okay, let's talk about this. So obviously over the weekend, I think more or less we have announced it na tapos ng unit team, imploded na yan. Tapos ng usapan na yan. Now, it's one thing for a partnership to fall apart. It's another thing for those partners to go into all-out war mode. Do you think this release of Laila de Lima already is the declaration of war, or is going to be interpreted as a declaration of war? Kung totoo yung quote na lumabas kay ex-President Duterte, talagang galit na galit. Kung totoo hindi ko pa na-check may lumabas siyang statement na talagang galit na galit siya kay President Bongbong Marcos. No? Kung totoo yun, talagang pala to. Bugbugan na. No? Nabasa na to ng lahat ng kanilang mga baho sa isa't isa. Talagang my konting connection problem tayo. Now, Ronald, I just want to say something about this, no? I just want to say something about this. Sorry, medyo may konting connection problem lang tayo. I just want to say something about this. Minsan nag-hang ka Yeah. Kasi nga naka-on multiple multiple siyempre nasa Baguio tayo, alam mo naman. Medyo malayo tayo sa Kapiasnan, joke lang, di maganda. No. Sir, Boss Ronald, ganito kasi. If you are BBM, baka naman you wanna keep still some ammunition there, some powder dry, some of your powder dry. Kasi ang pwede mangyari dyan is if the ICC moves ahead in the coming months rather than more than a year, baka yun yung magiging rallying cry ng DDS for the midterms. So baka magkaroon ng rallying around the flag effect si Duterte. So ako, if I were to advise BBM, I would say, tansyahin mo yan. Kasi unless sigurado ka na na-isolate mo yung kalaban mo at you can dominate midterms, baka mag-backfire yan. Kasi it's one thing for de Lima to be freed. It's one thing na West Philippine Sea disagreement. It's one thing na confidential fund. But it's another thing to go after, to let ICC go after Digong. Ibang usapan na yan. And then Digong could be the kawawa tatay and then rallying around the flag. And that could backfire in the midterm election. So unless sigurado ka, you got this locked in, right? Ingat ka, because my advice would be you rather do it after midterms. Kung panalong-panalo na kayo sa midterms, then you can go for it. Pero before midterms, ingat ka kasi pwede mag-backfire yan . Ikaw, anong basa mo doon? Kasi ako, for me yun . That's one potential na this could be a rallying cry . Pwede naman Big R, pwede naman nilang i-spin ito na hindi naman kami nanguhuli. No? Pinayagan lang namin sila pumasok. Wala kaming kinalaman dyan. Hindi naman maniwala dyan! Come on, Ronald. Hindi maniwala. Diba? No? Alam na natin yan. Wala na possible deniability. Hindi, sinasabi ko lang naman dito sinasabi ko lang yung just to protect their backs. Alam ko naman walang maniniwala, pero pwede nila sabihin yon, di ba? We are following international law. No? Sinusunod, parang hindi naman pwedeng i-invoke namin ang UNCLOS. Tapos hindi namin susundin yung ICC. Hindi naman pwedeng kami cherry picking, no? Binabandera namin yung UNCLOS decision against China, tapos yung ICC ay iba yung aming posisyon. So, ibig sabihin, kung tayo ay kasama sa mag-aayos ng narrative, this is how we would do it. Ngayon, kung may maniniwala, is another thing, di ba? Ikalawa, kung sakaling mangyari yan at ma-implement yan, tapos na yung midterm. Dahil
at least 2 senador who will be running for election, malamang makasama dyan eh. Di ba? At kung totoo yung Vera Files, pati yung Vice President kasama. Sinasabi ko, hindi ko sinasabing totoo ha. No? Sinasabi ko lang, kung sakaling totoo, no? So tapos ang laban. Ikatlo, katulad ng sinabi ni Trillanes kahapon sa interview niya sa favorite TV station mo, involved sa destabilization si President Duterte. Sabi ni Bongo kanina, hindi totoo yan. Walang kinalaman dyan si President Digong. Pero sinimulan na ni Senator Sonny Trillanes. Shots fired na. Shots fired. Dinikit na niya sa destabilization, sa coup, yung mga Duterte. Kaya baka may impact din yan sa mga Marcoses. Baka may impact din yan kay Presidente na ibabalik mo yung genie, ibabalik mo, di ba? Sa battle, nakalabas na eh. Di ba? Ang hirap na eh. Di ba? Go for gold na ba to? Ronald, go for Hindi, gold. may ganung possibility. No? Pero katulad nga nung mga previous episode natin, sabi natin, dalayan sa drone. Pero meron pang hearing sa Senate. Meron pang BICAM. Kung sakaling i-atras yung pagkatay sa intelligence at saka confidential fund, so merong compromise na nabubuo. Pero nangyari, walang compromise eh. Di ba? Tapos, dadagdagan pa yan nitong kay Laila de Lima. Dadagdagan pa yan nitong kay Sonny Trillanes. Di ba? So, ang daming mga last nails in the coffin. No? Concatenation. Nagsasama-sama na eh. Perfect yan storm eh. Parang the universe is aligning eh. No? Against the unit team. Against one faction of the unit team. The other faction is doing well. Doing very well. So parang ano pa natitira para ikaw ay mag-calibrate? Ano pa natitira para ikaw ay di ba? Na magdahan-dahan. Di ba? Sa ganyang klaseng bakbakan, go for the jugular eh. Di ba? Diba tayo? Nandiyan tayo sa ganyang bakbakan. Go for the jugular. Di ba? Go for gold. Huwag ka lang teka-teka. Di ba? Baka mamaya ikaw pa yung mapahamak eh. Correct. So Ronald, just to push back. Wala talaga off-ramp. Ako mahilig akong gumamit ng karambit eh. Alam mo ba yung karambit? Yung Indonesian knife na curve, no? Yun yung ang tinitira doon, ito eh. Yung ganyan, no? Talagang panyon. Medieval war to. Para ginagamit yata sa mga ganyan. So, dapat pag ang hawak mo, karambit, hindi mo naman gagamitin yung karambit para saksak. Yung karambit, talagang leeg ang target nun. Di ba? Hindi ko sinasabi na yun ang dapat nilang gawin. Sinasabi ko lang, kung tayo wala ka talaga sinasabi, Ronald. Ano ka lang, mabait ka lang. Now, okay, again, just for the sake of argument, di ba? Kasi alam mo naman style ko, I'll always provide a caveat to what I say because, I'm not pretending to be Nostradamus. So ang caveat ko is, couldn't there be an off-ramp, kind of an exit ramp strategy, let's say, over Christmas, habang nagpapahinga lahat, si Ronald Llamas hindi nanggugulo sa social media, si A. Darian ay medyo travel lang. Baka naman, biglang may mga feelers na mag-friendship na tayo. Tapos New Year, sila, love, unity team. Alam mo naman, no? That is always a possibility, di ba? Hawak tayo ng kamay, tapos kanta tayo ng If We Hold On Together, di ba? Yung ganyan, no? Friends to all, enemy to none. Sinasabi ng isang Rafi, no, na pang Hallmark greeting card. In the real world, that doesn't happen, di ba? Halimbawa, lalo na kung ang psychosocial profiling mo kay Digong ay ganito. Alam mo na no mercy yan, no? Alam mo na hindi mo makakalma yan. Unless all or nothing. Sobra kang tanga na after 6 years of Duterte, hindi mo pa rin siya kilala. Di ba? Ang tingin ko naman, yung gobyerno hindi naman ganun katanga. No? Kaya medyo meron naman silang analysis anong klaseng tao yung kanilang kalaban. At yung kanilang kalaban, hindi sila bibigyan ng quarter. Hindi sila bibigyan ng mercy, no? Yung ganito klaseng kalaban, no? Halimbawa, kung ikaw tsaka ako mag-aaway,
pwede pa siguro ayusin yung ating mga away. Pero yung mga yan, yung ganyang klaseng mga psychopath, sociopath, etc. Baka ngingiti-ngiti yan, tapos pagtalikod mo, tsaka ka sasaksakin. Tsaka ka pupugutan ng ulo. No? Mga kwan yan eh. Di ba? Nabasa mo ba yung Book of Cain? Yung Book of Cain, nabasa mo? It's about serial killers. No? Sa libro na yun. No? Yan yung mga, hindi ka makikipag-compromise sa mga serial killers. Di ba? Oh. Grabe ka Hindi naman, ko sinasabi Ronald. na yung kalaban nila mga serial Grabe ka killers. naman, Ronald. Yung isa ay tatay ng bayan, yung isa yung ating technocrat. Kasi sabi mo kasi, yung ating show parang Joe Rogan eh. Kaya ganun ang ginagawa ko. Parang diba? hindi na Joe Rogan eh. Tapos ulit yung all black ako. Ronald! Never tell anyone outside of the family, no, what you feel. Diba? Yun ang sabi Tell ni, me! yun ang sabi ni Juan, no? Ronaldo! Ni Corleone, ni Don Corleone, no? Tell me, Never do that Ronaldo! again, no? Never do that again. No? Tell me, Ronaldo! What do I have to do every time I go? Diba? Pull me back in. Hindi ko sinasabi na yung kalaban nila ay mga sindikato. Pero pag ang kalaban mo sindikato, Hindi diba? naman. Hindi naman. Oh, wag kang tatalikod. Wag kang tatalikod. Diba? Wag kang tatalikod. Oh, yan. Oh. Ronald, anak ko Ronald, papahamak mo ka. Tapos yung mami ko na magko-comment, anak, ito naman si Ronald, pinapahamak ka niya. Sabi ko, hindi, siya pinapahamak niya. Kasi pag pinapublish ko yan, may caveat dyan. Everything said by Ronald is not necessarily endorsed by this program. May disclaimer. May disclaimer, di ba? Pasensya na. Pasensya na. Tambay kasi kami sa Dapitan eh, tsaka sa Pinobal eh. No? Kaya naalala ko noon, pag meron kami rumble sa UST, papauwiin ko si Chito Gascon pag bumibisita sa amin, no? Eh si Chito Gascon tsaka si Jolly Makuha, mga kanyan eh, mga active non-violence, no? Turn the other cheek, no? Ganun sila eh. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ako okay lang naman. Mahal lang tinapay ngayon, Ronald. Pero yung Mura pa tinapay, yata. may pillbox na kasama. Ako, Ronaldo, my friend, this is my question to Ricardo, This is my kapitalar. Dapat next time talaga nakano tayo, Corleone style tayo. Palitan ko yung So, ano logo masasabi natin, ng Devil's RR Advocate? natin, Kung masasabi ng Godfather na. caveat, no? Pag ganyan ang kalaban mo, paano mo sila lalabanan? Ano, trick question ba yan? Ha? Sige. Go, go. Peace ka, gano'n, no? Yes, sabi mo unity. Love, love. Ano ka? Forget love ka. K-pop. BTS. Ronaldo, one more question. Just one more question. Que precio, Ronaldo. Okay, ito, Ronaldo. Wow. Parang, alam mo yung parang at one level, yung utak mo, yun yung inisip niya. Pero para at the same time, psychologically, parang, oh shoot, parang eto na to. This is Bardagulan na yata to, di ba? Ano ba? I mean, you think BBM is ready for this? Kasi may bakbakan na rin na almost sa West Philippines. Parang two-front war na to. Ano ba to? Oo nga eh. Minawarning nga na tayo ng head of state ng Singapore eh. Alam niyo ba yung pinapasukan nyo? Diba? Diba? Pero kahit kasi yung presidente mo ay conflict averse, hindi ka makakaiwas sa conflict eh. Kung ikaw ang head of state, no? Ikaw ang pinaka-target ng maraming mga tao na baka hindi mo alam, kalaban mo na. So, hindi naman kinakailangan na ikaw ang gagawa ng away eh. Pwede namang i-hire nila yung mga katulad nila Big R, ni Small R, na yan yung makipagbakbakan. Ngayon, ang tingin ko, isa yan sa role ni Sonny Trillanes. Diba? Siya yung attack dog. Wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan. No? Yan yung no? Na tingin ko ay tailor-fitted para sa kanya. Diba? On that note, Ronald, lang. On that note, I think we're going to our next episode. So pag-usapan natin, is BBM ready for it? A two-front war, right? Or two-front conflict? Kasi
yun nga, the irony is that the most conflict avoidant president is facing a two-front conflict second year of his office pa lang. I think that's a very good question. So we'll start with the quote from the Prime Minister of Singapore about this. No, this is thank you so much. Ang magaling ka talagang co-host. Ang ganda ng segue mo eh. Kasi ang problema sa'yo, wala kang preno. Excited pa siya. Wait lang. Okay na tayo. On that note, thank you very much, Secretary Llamas. Grazie, man. Okay.